Pilipino. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Pagkakaisa ng damdamin hangarin. Magandang hapon, Bulacan! Yay! Napakaganda nga ng hapon. Ang sarap Ma- pa nga ng maganda simbolo ng hangin hapon. dito sa inyo. Yes. Para tayong nasa abroad at BBM. nagpapalamig. Kahit na nabilad BBM. kayo sa araw ng matagal habang nag-aantay. Maraming salamat sa inyong lahat. Magpapasalamat po kaming lahat. Ito po ang aking mga kasamahan sa Alyansa. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat upang dahil po kayo'y pinilit niyong makarating. Magsipo muna kayo. At para makita tayo ng kahit ang nasa likod. So, tingnan nyo, makikita nyo sa rally nila, yung mga tao, tingnan mo, hindi naman siya masyadong marami. Siguro nasa mga 1K, 1,000 mahigit, or 1,000 pababa. Tingnan nyo, naka-uniform lahat. So, may posibilidad na may nagbayad or organize talaga yung rally nila. Tingnan mo, nakita mo naka-uniform, hindi katulad ng rally ng mga Duterte, iba-ibang kulay. So, ibig sabihin ibang-ibang kulay, voluntary talagang pumunta, kusang loob o walang nag-organize. So, sa gusto lang pumunta. So, dito makikita mo sa rally nila, uniform talaga, nakaputi, pula. So, uniform. Halos lahat may dalang mga, anong tawag dyan, balon. Anong pangkaway nila. Parang mga stick. Pero balon. Stick na mga plastic. So, organize. So, hindi natin masabing bayad yan, pero so, makita mo sa rally nila, malaking gastos niya, no? Sa mga lights, sa sounds. So, pakinggan natin si BBM. BBM. Maraming salamat. Talaga naman at sabi na nga namin nakakasiguro tayo kapag tayo pupuntang Bulacan at San Jose del Monte makakakita tayo ng ating lahat ng mga ating kaibigan. Kaya nagpapasalamat kami, napakainit ng salubong na ibinigay ninyo sa aming lahat, mga tiga-alyansa na lumalapit po sa inyo at hinaharap po sa inyo ang ating mga magigiting na kandidato para sa darating na halalan para sa Senado. Alam niyo po, ako po ay nandito po, hindi malakas po ang loob ko na iharap sa inyo ang ating mga kandidato. Dahil napakadali pong ipagmalaki bawat isa po sa kanila. Yes, tama. Narinig niyo naman po ang kanilang mga programa, yung kanilang record, yung kanilang nagawa na, at yung kanilang gagawin pa. Yes, marami silang nagawa. At alam niyo po, may pagmamalaki din ng alyansa. Na ang alyansa, buo po lahat ng kandidato ng bawat pwesto na nang mamimili kayo sa halalan na ito, lahat po sila meron po tayong kandidato. Kaya po ang dahilan po diyan dahil yung ibang grupo sinasabi paano niyo nabuo yung napakaraming tao na para sumama sa inyong alyansa. Madaling buuhin yan, basta marami ka lang pera, ay sus. Dali buuhin yan. Kung bilyon ang budget mo, puno yung park na yan. Dali-daling punuin yan sa pera lang. Kung marami kang uniform na t-shirt, ay sus, kadali punuin yan. Pera lang kailangan.
Bagong Pilipinas yan, puno yan. Yan po ang ibig sabihin ng alyansa. Dahil po kami ay may panindigan. Ang panindigan po namin ay magkaisa Good. at magtulungan. Yes. At magkapit-bisig upang tulungan ng taong Ay, bayan. akala ko Kaya akala ko magkapit-bisig kayo para kunin yung mga billions na nawawala. Tulungan pala. Okay, good. kami po ay tinawag na alyansa. Dahil kung tignan niyo po ito. Meron pong lakas, Mm. CMD. Meron pong ang nasyonalista, may national Oh, siyempre marami yan dahil nasa inyo yung kuan eh. Nasa inyo yung posisyon. Siyempre, yan, maraming didikit sa iyo. Maraming dikit sa yung mga party list, mga alyansa dahil kung sa Bisaya pa, ikaw yung tubigan ka eh. Ikaw may gatasan ron. Nasa iyo yung pundo eh. So, kaya marami yung kuan kumakapit sa iyo para pang eleksyon eh. Nationalist People Coalition, may NUP, kompleto po. Meron kompleto po ang lahat ng mga iba't ibang partido. Oh, nagkakaisa kayo dahil sa eleksyon. Pero pagkatapos ng eleksyon, wala na. Wala na pagkakaisa gaya ng Unitem. Nung ginawa niyo sa Unitem. Diba sa eleksyon ang hawak kamay pa kayo Unitem. Pero pagtapos ng eleksyon, ayun, nagsiraan. So kaya rewind lang yan, rewind. Partido ay kasama po natin. Dahil po, isinantabi na muna namin ang aming mga partido Yes. para magkaisa, para gawin lahat upang tulungan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Gasos, very good. Bagong Pilipinas. Ang ibig niyong sabihin eh, nagsama-sama lang talaga kayo para sa taong bayan. Maganda yan, maganda. Pagpatuloy niyo lang yan, PBBM. Narinig niyo naman po ang kanilang mga talumpati at maliwanag na pagka tinignan po natin ang ating mga kandidato, pag inisa-isa niyo po, ay makikita naman ninyo. Sinong una tingnan namin? Na ito. Talaga kung ako man, ay iniisip ko, kung ako ay tumatakbo. Sino kayang una tignan natin nga kandidato? Sa kabilang partido, Sino kayang una tignan natin kandidato mo? Sige, pagkilala mo na yung una para ilatis natin. ay palagay ko, may nervyosin ako ng konti. Ito sasabihin, pag pag ito yung mga kaharap ko, ito yung mga nakatapat sa akin na Ninervyusin ka talaga pag kaharap mo yung mga kandidato mo. Talagang ninervyusin ka. Gaya ni Bong Revilla, ninervyusin ka talaga dyan dahil aktor yan eh. Magaling yang sumuntok. Ninervyusin ka talaga dyan. Magaling yang sumuntok sa pelikula. Si Binhor Abalos, aktor rin yan. Probinsyano, kakabahan mo talaga dyan. Malaking katawan. Sino pa? bilang kandidato ng Senado, mapapaisip po ako dahil masyadong mabibigat ito. Masyadong kilalang marunong, mahusay, matalino, masipag, at pinakamahalaga ay nagmamahal sa taong bayan, nagmamahal po sa Pilipinas. Yes, nagmamahal sila. Salamat! Nagmamahal sa Pilipinas. Kaya naman po, tignan po natin ang ating grupo kung ano ba ang kanilang mga pinanggalingan, ano ba ang kanilang pinagdaanan. Dito na naman, baka mapalpak ka na naman dyan. Bumaba na naman yung rate nyo dahil nag-umpisa ka na naman magpakilala eh. Nung una mong pagpakilala, yung rally eh. Medyo palpak yung pagkapakilala mo eh. Hindi magandang pakinggan dahil ang layo. So baka ulitin mo naman ngayon, so pakinggan ka natin. Alam nyo po, 8 dito sa 12 na kandidato natin para sa Senado. 8 po sa kanila ay dumaan na sa Senado. Andiyan Yung 8, dumaan na sa Senado. Yung 4, ano yung 4? po, Senator Cayetano, si Senator Lacson, si Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at si Senator Soto. Yes. Si Senator Soto, hindi pangkaraniwan na senador ito. Magaling yan. Senate President.
At alam niyo po, nung ako'y senador, siya po yung Senate President namin. At kaya naman masasabi ko na nung panahon niya, maayos ang takbo ng Senado. Dahil Plastic mo naman. Grabe mo nang maayos. Plastic mo eh. magaling po siya. Magaling po siya humawak ng Senado, nakakahanap siya lagi ng kompromiso. Uy! Kahit na Anong nakakahanap ng kompromiso? Bakit kompromiso? Magaling sa Senado tapos madali po siyang nakahanap ng kompromiso. Ito na nga yung sinasabi ko sa iyo eh. Dapat huwag ka nang mag-endorso. Huwag ka nang yan, unang palpak mo na naman yan oh. Magaling niya tapos madali makahanap ng kompromiso. tatalo-talo po kami. Oh. Malamig po kasi masyado ulo nito. Kagaya namin Malamig. yung sinasabi. Madali naman akong kausap eh. Hindi lang niya sinasabi yun, totoo po talaga. Kaya magaling na naging Senate President ang ating butihing Senator Tito Soto. Ang pito naman sa ating mga senador ay dumaan naman sa mababang kapulungan sa House of Representatives, naging congressman po. At sila po ay matagal nang nasa legislatura. Andiyan po ang Congressman Abalos, Congressman Congressman Binay, Abalos? Congressman Cayetano, Congressman ba yan si Abalos? Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Pacquiao? at Paano naging congressman si Pacquiao? Si Abalos, di ko sure kung congressman ba yan. Si Marcos, congressman yan. Si Sandro. Si Pacquiao, congressman? Congressman Villar. Villar, Tama congressman. naman, dahil mahalaga po I-search na natin. kapag I-search nga natin para hindi yan congressman si Pacquiao eh. At saka si Villar. Camille. Check natin. Mamaya baka tayo naman ang magkamali. kayo ay kayo ay isang senador na nauunawaan ninyo kung ano ang patakbo sa mababang kapulungan upang maging maayos ang pagpasa ng ating mga batas, upang maging maayos ang proseso sa pagdidinig. Yung po ang mga mahahalaga na tinatawag na karunungan na para sa nakadaan na po sa ating legislatura ay kabisado na po nila yan. Hindi Parang random ko na yung mga utal-utal niya dito. Parang marinig na naman natin ngayon ang Parang nararamdaman ko na mag-umpisa na yung utal-utal moment dito. po, ang apat naman po ay nagsilbi sa kabinete o cabinet level na kanilang posisyon. Ang una po dyan ay si Secretary Abalos. Si Ben-Hur po ay naging Secretary ng DILG. Pag-upo Di na ba nasabi mo na yan si ay aking iniisip. Di ba si Abalos kanina? Sinabi mo na yan na congressman yan? Tapos ngayon, nabilong pa siya sa apat na Di ba 8 yung nakaupo na? Iwan ko. Nalito ako. Ako ang nalito. Nalito ako sa nakikinig sa'yo. Sabi ko, sino kaya ang dapat natin ilagay bilang Department of Interior at saka local government? Ako sa sarili ko, tignan natin kung sino sa madami na marunong talaga at nakakaunawa sa mga issue na hinaharap ng ating mga local government. At naisip ko, meron daw, balita ko, may mayor ng Mandaluyong daw na magaling. Kaya nandiyan po, ginawa po nating secretary ng DILG, si Secretary Ben-Hur Abalos. Ben-Hur. Stop muna tayo. Parang may nababasa ako dito. Ano yung may nabasa natin dito. Ano yung nakita natin? Wala. Patuloy. Senator Tulfo din.
No, sinutulpo na naman. Sapos niya kay Abalos, tulpo naman. Sige, tuloy. Ay siya din po ay sinabi siya naisip ko Ito na. nung pag-upo ko. Ito na, nag-utalo-tala. Iniisip ko sino ba talaga ang nakilala na walang ginawa kundi nagsisilbi sa publiko. Walang ginawa kundi tumulong sa mga nangangailangan. Walang ginawa kundi magtrabaho para yung ating mga kababayan na nasa lanta sa mga krisis, yung ating mga kababayan na naghihirap, na namumulubi, sino ba ang magaling tumulong dyan? At kaya po pinili po natin si Secretary Erwin Tulfo na ilinagay po sa DSWD. Andyan din po si Senator Tolentino na dumaan ng MMDA. Hindi ako maniwala dyan kay Tolentino eh. Traitor yan. Kung sino yung may upuan, doon yan nakadikit. Traitor yan si Tolentino. Traitor yan eh. Dati kay Duterte yan. Tapos, kung saan na lang siya pupunta-punta, kung saan siya makasandig ng mga malaking pader, doon siya. Ayaw ko kay Tolentino. Pass muna ako dyan. Siguro yung MMDA. Yung MMDA, Metro Manila Development Authority. Mahirap po na trabaho yan. Mahirap yan. Pagkakaisa mo, lahat po ng mga iba't ibang lungsod, lahat ng iba't ibang bayan ng Metro Manila, na ipagkakasundo mo lahat yan. At para magawa ng maayos ang patakbo ng traffic, maayos ang daloy ng traffic, maayos ang law enforcement, maayos lahat ng mga plano para pagandahin ulit ang patakbo ng MMDA. Yan po ang naging trabaho po ni Senator Tolentino. Pero lumampas po siya sa Metro Manila dahil di ko po makakalimutan noong tinamaan ang Region 8, Region 7, Region 6 ng Yolanda. Kami po, ako nasa Tacloban po, nag-aantay kami, nagmamakaawa kami sa national government na magpadala ng tulong dahil sa dami ng pangangailangan. At alam niyo po, nagulat na lang po kami. Biglang isang araw, may nagsabi sa amin, nandyan si Chairman Tolentino, dala-dala yung mga heavy equipment ng MMDA. Sila po ang nauna na nakarating. Ganyan po ang serbisyo na binigay po ni Senator Tolentino. Nauna si Tolentino. Check nga natin, dahil lang sa pagkakaalam ko, yung Davao City ang unang nag-rescue. Hindi si Tolentino. Check natin yan para hindi tayo mabansagang fake news. Ang isa pa po na humawak ng pagtulong sa pagdaan po ng Yolanda ay si Senator Ping Lacson. Dahil siya ang dinagay na namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. Yung po naman ay nakalampas na yung bagyo, paano patatayuin ang mga bahay, saan natin ilalagay. Pansin ko lang, yung mga kandidato ni PBBM parang malungkot nung nagsalita siya. Diba? Pansin nyo ba? Mga kababayan, kita nyo ba? Tingnan nyo mga mukha ng mga kandidato ni PBBM. Parang malungkot, parang nakasimangot yung mga mukha nila. Parang hindi sila nasiyahan na nagsalita yung leader nila. Yung amo nila. Isa lang yung nakita kong masaya itong si Soto. Ano mga natutunan natin na huwag natin maulit para hindi tayo mabaha ulit? Lahat po, plinano po ng rehabilitation, Yolanda Rehabilitation Commission, plinano po ni Senator Ping Lacson. Pero Senator Ping Lacson, hindi lamang yan ang naging katungkulan niyan. Si Senator Lacson, naging hepe ng Philippine National Police. At kung maalala ninyo, ang una niyang sinasabi, ang una niya pong ginawa, pinagsusukat niya yung mga tiyan ng mga pulis. Tinitignan niya kung masyadong mataba, ibig sabihin hindi nagtatrabaho, pinag-jogging niya. Ngayon, wala ka na makita ng malalaking tiyan dahil inayos na po ni Senator Lacson.
Fake news yan, fake news. Yan yung malaking fake news. Anong walang mga malaking tiyan? Ang daming dito nga sa Davao, ang daming malaking tiyan. Doon sa lugar na Manila, marami din. Kahit ang lugar, maraming malaking tiyan na pulis. Fake news yan, PBBM. Ayusin nyo yan. At nung panahon ni Senator Lacson, yung acceptance, yung Kita mo yung mukha ni Lacson na hindi siya masaya na ni-endorse siya. Tingnan nyo, hindi siya masaya. Parang nakasimangot. ang approval rating ng PNP, ng mga pulis natin, ay napakataas. Hindi na po naulit yung ganung klaseng rating nung nangyari nung panahon ni Chief PNP, General Lacson. Ay, fake news yan. Fake news yan. Hindi yan totoo siguro. Alam na po nila, makita mo, pagka titignan nyo po, maliwanag na maliwanag. Alam na po nila ang trabaho sa gobyerno. Alam na yan. Wala na, ito yung mga klaseng tao, mga klaseng... Alam na nila ang trabaho sa gobyerno. Matagal na yan sa gobyerno. Talagang alam nila. Kaya na nilang palusutin yung mga blanco. Kaya na nila yan. Alam na nila mga pasikot-sikot dyan sa Senado, at saka sa kamaraman yan. Alam na nila, kaya na nilang lusutan yung mga blanco-blanco sa Baykam. Wala na. Sisiyo nila sa kanila yan. Yung mga pork barrel, alam na yan. Gaya ni Bong Revilla. Kabisado na yung mga ganyang mga anomalya. Kaya good luck, Pilipinas. Lalo nasa sa serbisyo publiko na hindi basta, kung minsan hindi na lang nagsasalita at basta't ginagawa na lang ang trabaho. Yan po ang mahalaga. Huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ang hinahalal natin ay puro gawa. Pupunta sila sa Senado, hindi upang Huwag daw ng puro dada ng dada. manggulo. Hindi upang magtalunan doon sa kanilang kapwa senador o kung kani-kanino pa. Sila ay nandyan sa Senado upang magkaisa at ipagbuo ang magagandang batas na kinakailangan ng taong bayan. Yan po ang estilo ng ating mga kandidato. At tignan naman po natin local government dahil mahalaga po na kahit nung nasa Senado, kailangan po maintindihan ang lagay ng ating mga local government units. Kaya naman po, mabuti naman, meron po tayong 3 rito na naging gobernador ng malaking probinsya. Ang nauna po, ang ating kapatid, naging Governor Marcos po ng Ilocos Norte. Si paring Lito Lapid naman, naging governor naman ng Pampanga. Na ngayon, kung makita po ninyo, ang ganda-ganda na po ng Pampanga at talagang bumubulusok ang mga negosyo doon at gumaganda ang trabaho para sa mga tao. Nasimulaan po yan ng butihing Governor Lito Lapid. At siyempre, yung ngayon... Ito yung mga mukha nila. Tingnan nyo. Parang wala talagang ang lungkot-lungkot ng mga mukha nila. Yung si Camel pa nga kita mo nag-i-speech yang si PBBM mo, nagsisilpon ka. Parang hindi ka nakikinig No, tingnan mo mga mukha, sila Pia Cayetano. Si Binay. Parang malungkot sila. Ang pangalawang pinakamalaking probinsya ay hinawakan naman po ng Governor Bong Revilla ng Cavite. Sumisigaw yung mga, siguro ang sa lakas ng sigaw na ganon, yung 10 tao lang yun. Pansin nyo ba? Mula nang magsalita si PBBM, wala nang palakpakan talaga na malakas, wala. Parang 10 tao lang yung pumapalakpak, 20. Parang ang hina talaga ng parang palakpakan nila, ang hina. Kaya siya po ay nakita po kung nakakapagyan naman ako na marami sa nakakabisita doon sa kanila sa Cavite.
Nakita naman ninyo kung ano yung progreso, anong pag-uunlad ng Cavite. Yan po ay naging trabaho niya mula nung siya ay naging vice-gobernador, naging senador, patuloy po ang kanyang trabaho. Kaya makita niyo naman, napakaganda ang mga naging matagumpay na proyekto. Hindi ko, bakit ganyan siya magsalita si PBBM? Parang nauutal, ano? Parang hindi pa siya ready magsalita. Gusto na niyang bigkasin, parang ganun. Parang parang anga-anga eh. Marinig nyo naman, makita nyo naman sa mga speech niya. At programa na sinimulan ng ating tatlong magaling na gobernador. Meron din tayo mga mayor. Tatlong lungsod na malalaki. Unang-una, si Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong. Yan po ay nung panahon po ni Mayor Abalos, nung panahon ni Mayor Benhur, na mayor siya ng Si Abalos, tinawag kanina na congressman. Ngayon, tinawag na namang mayor. Ano ba talaga? Mandaluyong. Marami pong natanggap, pagkikilala, binigyan po siya ng mga aming premyo dahil sa magandang Yan ko lang, no? Pansin ko. Magpakilala si BBM, parang bias eh. Si Camille, di pa niya napakilala ng maayos. Si Cynthia, ay si Cathy Binay, si Pia Cayetano, tsaka si sino pa, hindi pa niya napakilala ng maayos. Pero si Benhur Abalos, pangatlo na siyang pabalik-balik ng pakilala. Ayusin nyo naman yan, PBBM, baka magtampo yung mga, senatorial slate mo, maglipat yan kay Duterte, maglipat yan sigurado pag ganyan ka lagi. Bunya sa city, sa Mandaluyong City. Kaya po ay makikita naman po ninyo, maliwanag na maliwanag, naiintindihan niya ang patakbo at alam niya ang lagay at ang... Ayun, oh. Tingnan nyo mga mukha, oh. Uniform, may kalo, may sombrero, uniform yung sombrero, t-shirt, ayan, oh. So, may nag-organize. Kung may nag-organize, may bayad. Kung may bayad, hindi. Kung may bayad, hindi. Hindi tunay. Sa Duterte kasi iba-ibang kulay. Na iba na pangbahay lang, pumunta ng rally. Iba-ibang kulay, hindi organized. Ito organized, so may bayad to. May posibilidad na may bayad to. Ano nyo? Organized, kalo, ilan ang laking gasto talaga pag mag-rally tong Bagong Pilipinas. Ano, kalo. Sa sombrero pa lang, magkano yung isang sombrero? T-shirt pa. Ano? Organize eh. So, ginustusan talaga nila para maraming tao. ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi lamang yung mga malalaki na tao, malalaking negosyo, kung hindi ang bawat kababayan niya sa Mandaluyong, bawat kababayan niya sa Pilipinas. At naging mayor din po si Senator Tolentino, mayor ng Tagaytay. At alam niyo po, si Senator Tolentino po, walang ginawa po yan, kundi nag-aaral. At tinitignan po. Yan yung mahirap sa Bagong Pilipinas rally is puro pagmamayabang sa mga accomplishment na wala namang maipakita ang accomplishment ko no, hindi sigurado. Tapos ikumpara mo sa rally ni Duterte, may solusyon, pinapakita nila kung anong dapat gawin para bumaba ang problema ng Pilipinas, crime rate, corruption. Noon may solusyon sila kung anong dapat gawin. Pinag-uusapan yung mga corruption, kung sinong corruption,
Dito pagmamayabang gano'n, parang ganito ang pagkakaiba. Puro kuwan, flex. Kumbaga flex ng mga kandidato nila. So wala silang alyansa kung anong solusyon sa Pilipinas, anong mandatos nila. po niya lahat kung ano yung pinakamagandang pwedeng gawin. Kaya po lahat ng tao, kapag yung sinasabi, may plano ako para sa Tagaytay, inalapitan niya, lahat po ay nakikinig sa kanya. Dahil meron talagang sinabi ang ating magaling na Senator Tolentino. At ang pangatlong mayor ay ang mayor ng pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas, Mayor Abby Binay ng Makati City. Ay, Sikat na mali pala ako kanina. Kati Binay yung sinabi ko. Kati Binag pala yun. Ito pala ang yung Kati na sinasabi ko. Di si Kati Binag pala yun yung witness sa pagka-pulburon itong si PBBM. Si Abby Binay pala. So, yun, si Abby Binay yung may issue doon sa Senate building na ginawa. So, wala. Kung ako ang mga tao, hindi ko yan iboboto dahil may anomalya yan sa corruption sa Senate building eh. Hindi nga siya makasagot ng maayos kay Tano. Iwan ko ba kay Tano, bakit tinigilan niya yung si Binay? Biglang nawala yung issue na yun. Na booking na doon si Binay eh. Halatang halata na eh. Na may anomalya siya eh. So ngayon, tumakbo pang kuhan. Senador. So, sikat ang mahirap Makati butuhan. City. Mahirap butuhan yan. Ngunit, alam nyo, maraming na iniisip nila na kapag ikaw ang naging mayor ng isang syudad na napakayaman, napakadali ng trabaho, hindi po totoo yun dahil karamihan po ng malalaking negosyo ay nandyan sa Makati. Kailangan po na mapagbutihan ang patakbo ng Makati, ng pamahalaan ng Makati upang patuloy na susuportahan siya at pupuntahan. Lalagyan po ng investment yung Makati City. Tuloy-tuloy nga naman ang nangyari. Ganun na nga ang nangyari sa Makati City. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga malalaking negosyo. Tuloy-tuloy ang pagparami ng trabaho. Tuloy-tuloy ang kanilang mga benepisyong natatanggap sa Makati City. Yan po ay ginawa, yan po ay trabaho ng ating Mayor Abby Binay. Ano ba? Wala talagang pumalakpak. Lahat ng pinakilala mo, 10 lang yung pumalakpak. Yung iba, wala. So, paano kayo mananalo niyan eh? Ang dami nyo ng tao na nagpunta dyan. Naka-uniform pa, may kalo pa. May kalo sa Bisaya. Bisaya kasi ko, kaya kalo yung lagi kong may sombrero pa. Naka-uniform pa ng puti. Saka may pula. Tapos, pag endorse ng kandidato mo, walang pumalakpak. Logi yan. Mukhang malabo kayong manalo niyan. Pag ganyan yung lagi yung rally nyo. Baka naman po, Walang organic. isipin ninyo na lahat po ng ating kandidato ay galing Maynila. Galing lamang sa Luzon. Ay hindi po totoo yun. Tignan po natin. Unang-una, ang ating kinikilalang kampiyon ng buong mundo, hindi lamang Pilipinas. Ang daming mo. Si Manny Pacquiao na tiga Bukidnon, Sarangani, Jensen. Alam po, nandiyan po siya. At Bukidnon, Sarangani, Jinsan. Taga Bukidnon, Sarangani, Jinsan. Mayroon bang lugar na ganyan? Siguro, Jinsan, Sarangani Province. Pero Bukidnon, Sarangani, Jinsan, walang lugar na ganyan. Fake news yan. Fake news. Na sumisikat ngayon yung kanilang lugar. Dahil nakikilala, nandyan, tiga doon pala yung Manny Pacquiao. Tiga doon pala. Kaya tignan natin. Ngayon, nakikilala na. Ang mga pinupuntahan na po. Taga doon pala na. Hindi pa, blue by blue pa lang si Manny Pacquiao. Kilala na yan si Pacquiao na taga Jinsan. Hindi mo sabihin nga, nakilala lang, ngayon lang nakilala. Kilala na yan dati pa. Hindi yun na Dinadayo na po ang Jensen, ang Sarangani dahil po pinasikat po ng ating Senator Manny Pacquiao.
Andyan din po. Pero ano, sa may sa aking opinion, parang gusto ko yan si Pacquiao ba noon pa eh. Dahil hindi pa yan kandidato, nagbo-boxing pa yan. Pag malaki yung panalo niya, nagbibigay talaga yan ng tulong si Manny Pacquiao. Taga Jinsan yan eh. Taga Mindanao ako. Kaya kilalang kilala ko yan sa pinapanood ko na yan sa Blue by Blue. Edad ko lang yan eh. Pacquiao. Parang bata lang ako ng konti niyan. Blue by Blue lang, nasusundan ko na yan si Pacquiao. Kaya nung medyo yumaman na siya, na nakalaban na siya sa labas, ibang bansa, marami talaga yan natulungan nung araw. Yung palagi pa siyang may fight, yung malakihan pa yung premium niya. Hanggang ngayon marami siyang natulungan kaya wala akong disagree kay Pacquiao. Magaling yan si Pacquiao. Magaling sa boxing, marami yang natulungan. Ang problema lang kay Pacquiao, ayan, napunta nga diyan sa bagong Pilipinas. So ayun, marami siyang basher. Tapos yung mababa lang siguro yung pinag-aralan na kaya nagmali-mali yung mga sinasabi niya, hindi nagtugma, sinasabi niya noon. Saka ngayon, dati sinasabi kasi niya na, ayun na nga, si PBM daw ay magnanakaw ng dati. Bakit pa daw iboto? Dahil, ayun nga, corrupt nga, yung mga issue ni Marcos dati. Tapos ngayon, nandito ka sa anak niya. Kumakampi ka sa anak niya na isang Marcos. So, ayun, parang tagilid ka sa mga tao sa ganyan na prinsipyo mo. So, pero kung natulungan man, kung natulungan lang yung pagsabihan, usapan natin, talagang panalo yan si Pacquiao. Panalo yan. Marami yang natulungan mula noon. Kaya binuto ko yan eh. Lahat ng tinakbuhan niya binuto ko yan. Ang hindi ko lang binuto yung si Pacquiao yung huling takbo niya, yung tumakbo siyang presidente, hindi ko yan binuto. Eh Duterte ako bumuto. Si Senator Erwin Tulfo, siya po ay laking Davao at saka Sulu. At siya ay nandun dahil doon po na destino ang kanyang ama na sinusundan niya at yung aman po niya ay naging bayani po ng ating bansa. At huwag po natin mga kalimutan na meron po noon na Senator Vicente Soto, yung unang Senator Soto po. Ang unang Senator Wala, nakakakuan. Pabalik-balik lang yung salita. Pabalik-balik lang yung endorse. Walang programa na inilatag. No, nakakainis. hindi na kuan, na lumalayo na. Malayo na, pabalik-balik lang yung pagkilala niya eh. Tapos wala namang kuan sinasabing. Kung pagkilala kasi tao, isang bisis lang. Naintindihan na ng mga Pilipino yan eh. Sabi mo nga sa sarili mo, kanina mo nga lang sinasabi na kilala na yung mga senador mo. So, kilala na namin yan. Alam na namin yung mga ginagawa nila. Kaya, ang dapat lang gusto naming marinig ay yung programa nyo. Pag nanalo kayo, anong mga alyansa nyo. So, ayun. Yun ang gusto naming marinig. So, pabalik-balik ka na ng pagkilala. Eh. Wala na. Hindi na nakakainip na tapos ringdi na pakinggan. So ayun lang muna mga kababayan at kita-kita naman tayo bukas at abangan naman natin tapos na ang rally ni PBBM at ang abangan naman natin ang rally ni Duterte. So tingnan natin kung saan ang rally ng Duterte. Hindi ko na maalala kung saan yung kuha nila. Makakalimutan na kasi ako ngayon. So makibalita lang tayo kung saang rally naman ang mga Duterte at ikumpara natin kung sino ang maraming pumupuntang tao. So ayun lang muna mga bossing. Salamat mga kababayan.